Narito na po tayo sa episode 349 ng Abot Kami na Pangarap mga kapuso. Talagang nagkakagulo na nga sila dahil nga ay talaga magpatinag ni Moira. Sabi niya, aalis lang ako dito kapag inabot mo ang regalo ko sa iyo. So hindi na nga nakapagtimpi itong si Diyosa at kinuha niya. Sabi niya, siguraduhin mo lang na maayos ang laman nito kinuha niya. Nung pagbukas niya, nakita niya timer. Ano to timer? Para saan to? Sabi naman ni Moira, timer yan, nasasabog na ang inihanda kong bomba sa inyong lahat. Nagkagulo na. Nagulat silang lahat. Nagpanik na yung mga tao. Napatras si Diyosa. Sabi ni Moira, hindi kayo makakalabas dito. Kasi nakakadeno yung pintuan eh. Sabi ni Lynette, walang niya ka talaga, Moira. Tigilan mo na to. Ano ba talaga? Ang ginagawa mo, ba't mo ito ginagawa sa amin? Sabi ni Moira, dapat lang yan sa inyo, ikaw ang walang ya, Lynette. Sabi niya, sabi naman ni RJ, Moira, itigil mo na to. Talagang pinipigilan siya na RJ. At pati rin naman si Moira, sabi niya, walang makakapigil sa akin, Robert. Sabi niya, si Carlos, hindi na rin nakapagpigil. Tigilan mo na to, Moira. Sabi niya, sabi naman ni nasisiraan ka na ba ng ulo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Baka ikaw ang masiraan ng bait sa isa pang pasabog na ihahatid ko. Gulat sila, Tapos sabi niya, ilang minuto na lamang at sasabog na ang bombang ito. Sabi niya, talagang tinatakot talaga ni Moira sila lahat. Hanggang sa na-corner na nga sila sa dulo. Ayan, So sabi naman ni Lynette, tigilan mo na to, gusto mo ba talaga makulong? Ayan, So gagawin talaga ni Moira ang lahat para masira nga naman ang pamilya ni Lynette. Lumapit na nga si Robert. Sabi niya, Robert, pipigilan mo ko? Sa bagay, 30 seconds na lamang ang bomba. Lumapit na rin si RJ kina Annalyn. Binibilangan niya, 10, 9, 8, binibilangan niya, boom! Tumawa siya ng tumawa. So lang pala, it's a prank. Nalaman nila na wala pala talagang bomba. Ayan, tawa ng tawa si Moira. Sabi niya, ang tatanga ninyo, ang dadali ninyong utuin. Peke lang yan, sabi ni Lynette. So kung ganun, pinipeke mo lang kami, pinaglalaroan mo lang kami, Moira, walang niya ka talaga. Sabi naman ni Diyosa sa kani Susan, tigilan mo na to, Moira, talagang makakatingin ka sa amin. Kung ganun, niloloko mo lang pala kami, gumagawa ka na ng eksena para siraan ang engagement party nila. Sabi naman ni Moira, hindi pa ako tapos, kaya hindi nyo pa ako pwedeng palabasin dahil meron pa akong ibubunyag sa inyo na talagang isang malaking pasabog. Ayan, yan, lumingon ko sa likod nyo. Nasa may BTR, nakita nila. Ayan, lumingon sila. Yun pala, ang hatid pala ni Moira, yung picture nga na nakunan nga ni Nerissa. Diba? Ayan, kunwari naghahalikan sina RJ sa si Lynette. Hindi naman sila naghahalikan, mukhang naghahalikan lang. Ayan, Kasi nga, sa parte nga na yan yung halikan talaga ni RJ si Lynette. Pinigilan lang talaga ni Lynette yan. Ganyan lang kasi yung angulo ng camera eh. Ayan, kaya nagulat sila. Napaiyak na rin si Annalyn. Ayan, sabi, ano ba yan? Hindi totoo yan. Tapos nagulat ni si Carlos. Si Lynette napaluha na lang. Walang katotohanan yan. Sinasabi nila, Sabi naman ni Moira, Carlos, pakakasalan mo pa ba yung malanding babaeng yan? Yan na nga ang katotohanan, Yan ang sinasabi na litrato, ibig sabihin, malandi yung babaeng yan. Nagalit na si Lynette, sinampal na malakas si Moira. Tigilin mo na to, Moira. Sabi niya, nagkagulo. Yan na. Ang lakas talaga ng pagkakasampal dito ni Lynette kay Moira eh. Talagang hindi na talaga naniwala si Carlos. Talagang na napuno na ng galit at selos. Yun yung nararamdaman niya. Nasampal siya ng malakas dyan eh. Talsik si Moira dyan eh. Tigilan mo na to. Sinisiraan mo lang kami. Carlos, makinig ka sa akin. Hindi totoo yung nasa litrato. Sinisiraan lang tayo ni Moira. Sabi niya, Tapos wala na rin ng pakialam si Carlos. Nawala na siya ng amor. Nawala na siya ng gana. Kaya nangyari,
Hindi na niya itinuloy ang engagement party. Sabi naman ni Moira, masakit ba ang maiputan sa ulo, Carlos? Sabi niya, pinagmukha niya tanga talaga si Carlos. Pinagmukha niya nakakaawa. O ano, lalabas ka na ba, Carlos? Mag-walkout ka na ba? Nandito ang susi. Sabi niya, no? Sabi naman ni Lynette, pinigilan pa rin niya, Carlos, makinig ka sa akin, magpapaliwanag ako. Umalis na nga si Carlos at kinuha na nga yung susi kay Moira. Hanggang sa nakalabas na nga siya ng hall na yan. Moira, tigilan mo na to. Umalis ka na. Sabi niya, no? Walang makakapigil sa akin. Sabi talaga ni Moira hanggang sa dumating na nga itong si Zoe para ipagtanggol na naman yung nanay niya. Teka lang, ano yung ginagawa niyo kay ma'am? Sabi ni Zoe, ba't siya pinagtutulungan? Biglang dumating ang mag-inang kontrabida na kumpleto.